Sa balita ni Arya Lea, isang OFW na galing sa nasa Saudi Arabia, pero po siya ay taga-Gimba, nawalan ng komunikasyon sa kanyang tatlong anak, dumadanas ng depresyon, kaya naman nagpapasaklolo. Kaugnay niyan, ibabalita sa atin ni Arya Lea, ang ambassadress ng radyo nating Gimba. Go, Arya Lea. Nakasasak ba? Yeah. Nakasasak tama. Arya Lea, nawala ka. Wait, hindi wala eh. Hindi mo sinaksak eh. Wait, kamo. Ayan. Eto na, si Arya Lea. Go ahead, Arya Lea. Ayan, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa radyo nating Gimba at lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Isang OFW na nasa Kingdom of Saudi Arabia na residente dito sa Gimba, Nueva Ecija ang nawalan ng komunikasyon sa kanyang tatlong anak na nasa pangangalaga ng kanyang asawa. Ang mensahe ni Mayi idinaan sa radyo nating Gimba ay ganito: Ma'am, tulungan niyo po ako kung paano ko po makakausap ang aking mga anak sa dahilang hindi ko na po sila nakakausap dahil pinutol po ng asawa ko ang anumang komunikasyon namin. Ang naging problema ay block si Mayi sa Facebook at hindi na nito makausap ang asawa at mga anak. Si Mayi Evangelista Marcos ay residente ng Barangay San Roque. May tatlo itong anak na maliliit pa. Edad 7 taong gulang, 5 taong gulang at 3 taong gulang ang bunso. Ang pagputol ng komunikasyon ni Wilson Domingo ay nagdulot ng depresyon kay Mayi, lalo't wala itong kamag-anak sa Gimba. Ang problemang ito ay dinulog ng radyo nating Gimba sa tanggapan punong Barangay Leonardo A. Martinez ng Barangay Katimon, Gimba, Nueva Ecija. Sa pakikipag-usap natin kay punong Barangay Martinez at kay Ginoong Wilson Domingo, ito ay nanumpa sa harap ng buong council ng Barangay Katimon na hindi na nito ibablock ang messenger ng asawa at muli nitong makakausap ang kanilang mga anak. Humingi din ng dispensa si Ginoong Domingo sa nangyari dahil sa mga maling balita ng isang tao sa social media ay naniwala siya kung kaya't nagalit ito umano sa asawa niyang nasa ibang bansa. Sa kasalukuyan, nakakausap na muli ng OFW ang kanyang mga anak at pati ang asawa nito. Samantala, inihahanda na rin ni Ginang Mayi Evangelista Marcos at Ginoong Wilson Domingo ang isasampa nilang reklamo sa taong gumagawa-gawa ng mga paninira laban sa kanya at sa asawa nito. Ito po ang inyong Arya Lea para sa Balitang Lokal ng radyo nating Gimba 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Lea. So, paano yung ginawang pag-ayos ni Kapitan Martinez at saka nung pamilya o ni Ginoong Wilson Domingo? Kasamang pumunta po tayo sa Barangay Katimon at tamang-tama nga po naabutan natin na session ng buong council, so nandoon po lahat sila. So ipinahayag po natin kay punong barangay ang mga messages ni Ginang Mayi para nga matuldukan ang kanyang depresyon, ang kanyang problema kung bakit nawalan siya ng komunikasyon sa tatlong anak. So, tinanong ni Barangay Captain Martinez si Ginoong Wilson Domingo kung ano ang nangyari. So, ipinahayag din na ni Ginoong Wilson na kasi merong naninira sa kanya at napahiya siya mismo sa paradahan kung saan doon ikwinento ng lalaki ang di umano'y video call nila nitong asawa niya na nasa ibang bansa na pawang walang katotohanan. So nagalit si Ginoong Domingo dahil ito pala ay masyadong mababaw yung ikunin ba or siloso daw talaga, sabi ni Kapitan, kung kaya pinutol niya ang komunikasyon sa asawa at nadamay nga pati ang tatlong mga anak. So nagresulta ito ng depresyon kay Mayi. Wala siyang ibang matakbuhan dahil wala siyang kamag-anak dito sa Gimba, although tumira siya sa San Roque kung kaya't na isipan niyang idulog sa radyo natin Gimba, kasamang G. Kaya isang kasulatan yung ibinungan ng paghaharap nila Kapitan
Martinez at saka ni Ginoong Wilson Domingo. So, ngayon, Opo. okay na sila. Okay na yung pamilya. Yes po, okay na po. At humingi rin ng dispensa si Ginoong Domingo sa buong council sa ginawa niya dahil pinayuhan siya ni Kapitan at ng buong council na bakit kailangan mong idamay yung mga bata. Hindi sa prosesong ganun ang dapat mangyari. Ang karapatan ng ina sa mga bata, ang siyang tingnan mo na ang gulo. Wag yung kwento-kwento ng naninira, wag yun ang patulan mo. At dahil yung mga bata din kasamang din ang makausap natin ay namimiss na daw talaga nila yung mami nila. So, pati yung mga bata natanong natin, kaya tuwang-tuwa sila nang marinig nilang okay ang daddy nila para makausap ang nanay. At sinubukan rin natin tawagan si Mayi para sana narinig niya yung mga bata at nakita niya. Kaso naka-off siya ng mga oras na yun dahil baliktad ang oras Pilipinas at Saudi Arabia. So, gumawa ng kasulatan, pinapirma siya sa harap ng buong council. So, naayos naman po kasamang G. Okay. Sige. Shop ka na dyan. Ito, panoorin natin at pakinggan yung naging usapan nila. So, nandito na po tayo ngayon sa Barangay Katimon at makakausap nga po natin si Punong Barangay Martinez at nandito na rin po si Ginoong Wilson Domingo. Magandang umaga po, Kap. Magandang umaga rin po. Kap, dumulog po kami dito sa inyong barangay, ang radyo nating Gimba. Dahil nga po sa ihiningi ng tulong sa amin ni Ma'am Mayin ng isang OFW ng Saudi regarding po sa problema niya sa mga anak niya na nasa pangangalaga po ni Mr. Wilson Domingo. Ayon po kay Ma'am Mayin, hindi niya na po nakakausap yung mga anak niya at wala na po siyang koneksyon dahil pinag-block daw po siya ni Mr. Domingo dahil po sa problema nilang mag-asawa na nanggaling sa kwento-kwento ng isang tao. So, paano po yun, Kap? Paano po natin masusolusyonan na mabalik po yung communication nitong ni Mr. Domingo sa ni Ma'am Mayi? Sino pong tao yung magsisira sa kanya na bakit ninakitaw yung asawa niya? Ayun po, tanungin po natin si Mr. Domingo. May tao ba na ba't alam nila yung nila? Opo, Mr. Domingo, kayo po, Mr. Wilson Domingo. Sino po ba yung tao na yon na naninira po, kaya po pinag-block nyo si Ma'am Mayin at pati po yung mga bata na damay? Taga-tampak po na po yung madam na tricycle boy na kagaya nun, ma'am. Ano pong pangalan niya? Michael Vicente. Michael Vicente. Bakit po nadamay yung mga bata? Kasi po, ang sabi po ni Ma'am Mayin, nang dahil lang po sa kwento-kwento ng Michael Vicente, pinag-block niyo po siya at pati po yung mga bata, hindi niya na po nakakausap, nawalan po ng koneksyon. So, siyempre po, yung nanay nag-aalala dahil ang sabi niya na meron po kami mga dokumento dito na ipinadala galing sa kanya. Sabi niya po ay hindi naman daw po siya nang kukulang ng sustento sa mga bata o ano paman na ibibigay naman daw po niya lahat. Bakit daw po pinutol niyo yung connection niyo kay Ma'am Mayin, pati yung mga bata hindi niya na nakakausap, which is ang isa daw po ay 7 years old, 5 years old yata yung 3. So, paano po yun? Kasi po ma'am, ayaw ko kasi yung nakipag-video ko yung sa ibang lalaki, ma'am. Ewan ko ma'am, sabi naman niya na pinipilit naman niya na hindi totoo yung sinabi ni Michael. So, nandito na po tayo ngayon sa Barangay Katim. Hello, Lea. Po, Oo. Bitid yung ano yung bitid yung ano yung meron pa po yun. Meron pa pong karugtong sa yun na lang sinabi ni Kapitan sa kanya nung
na nalaman niya yung ganong sitwasyon? Paano niya na-desisyonan? Dinisisyonan ni Kapitan na ibalik mo yung messenger, pati yung number mo, ibigay mo sa asawa mo at wag mong idamay ang mga bata dahil hindi naman kailangan madamay ang tatlong mga bata, ang liliit pa ng mga anak mo, sabi. So, tinanong din yung buong council. So, pinagalitan siya ng buong council. Sabi niya, bakit naman ganon? Yung mga bata wala namang kamuwang-muwang, namimiss nila yung nanay nila. So, wag mo yung pansinin. Wag mong idaan sa messenger o sa pagputol ng komunikasyon na pati ang mga bata ay nadadamay at pati yung nasa abroad nag-aalala na sisiraan na daw ng bait, ganito ganyan. Kami alam namin ang kalagayan ng isang OFW na sabi nga po ni Kapitan na ang asawa ko nasa abroad din, ganun din, hindi naman yun nakakalabas. Paano kang maniniwala sa mga video call na ganyan, mahigpit sa Saudi. Ayun, kaya nagkaroon ng kasunduan. Siya, sige. Opo. Oo. Nako, kung sino naman yung nagpapakalat ng ganong yung itong si Michael Vicente, mukhang idinulog na rin yata sa kapitan ng ng Tampak Uno. Pero ngayon na ba? Oo. Sige, follow up mo para sa follow up natin na balita Yes tungkol po, dyan. pero nag-advise din po ang Barangay Katimon na ganun pa man, kailangan din daw po talaga mag-file si Mr. Domingo ng blatter sa Tampak Uno kung sinong tao yon dahil pwede daw po yung kasuhan ng cyber libel dahil ipinost sa Facebook yung sinasabi ng lalaki and then oral defamation. So, yun na po ang mangyayari. Oo, okay. Sige, mukhang kaninang maga nagpunta na doon si Ginong Domingo kay Kapitan na Tampak Ben Ruplo. Pakinggan nga natin, Opo. meron din ba? Okay, sige, eto na. Nang nga bigat ito'y balay ni Kapitan, tanapanak ito'y kan customer agiti kukati radyo natin Gimba. Apanak nagreklamo dati bakit ko apanda mo kukuin jay Saudi jay OFW madi makaturturugan ta titungkol na paninirang pure talay bagbaga mo jay chat ng ag 6 da kano kas kada kadigdigos na kano ka talaga ado nga pamperde na apo ket madi kano makaturturog jayo kahit na nga katungtungag kanaw ay tuyak balay ni Kapitan Ruplo Okay na, naulit. Ibagak digiti problema nga kwata libag ko apanda bastusan jay chat ke pati kiti ubing ke maapektado ta imblock ko dan jakay lagay kas jay nga kwag kaubot kanu kapaisuanan na ta ingdama dinamag ko kini bakit ko umot kanu ti kapaisuanan nga video kulda tata madi makaturturog da alos mapamuryot di jaya kahit ko nga maayos mo ati problema apo ay Okay. Ayan, Rhea. Sige nga, i-translate mo nga sa Tagalog. Yun nga po, yung sabi po ni Kapitan Ruplo, nabasbastos ka, no? Sabi, Hindi, si ano yun? yung mga... Yung nagpahayag si Domingo. Si Wilson Domingo. Sabi niya po kasi, yung mga ipinost daw po kasi sa social media, sa messenger, isinend nitong lalaki sa asawa niya na kesyo, bagong ligo, nakadamit ng maninipis, tapos niyayaya siya, mag-video call sila, at kesyo ganito ganyan. Kung meron kasi kasamang di masisela na salita na
ano talaga, mga malalaswa yung Foul, sinabi nitong foul. Mm. Oo, lalaki, yes. Kaya nagalit si Mr. Domingo, kaya yung asawa niya nagagalit din at lalong hindi daw nakakatulog na sa problema dahil nadamay nga pati mga bata. So kaya, ito naman si Mr. Domingo, syempre lalaki, meron kahihiyan, kaya ganun ang nangyari. Okay. Sige, at sana maayos. Oo. Kumbaga sa level nung ni Domingo at saka yung kanyang asawa na nasa Saudi Arabia, ayos na, no? So meron na lang Oo, silang ayos na po sila. ayusin yung problema dito sa nagkakalat ng hindi magandang mga pananalita, no, sa OFW. Sige, Arya Lea. Opo. Okay. Opo, thank you po. Sige. Okay, sige. Maraming salamat.